the House of Representatives is holding a memorial service for the late former House Speaker Jose De Venecia Jr. And for details, we have our mobile journalist, Amy Atienza. Amy, sino-sino mga dumalo sa parangal para kay JDV? Good afternoon, Lord Denise. Dito naman sa House of Representatives, nakita na nga natin yung ilang former congressmen, pati na rin leaders from different administrations para nga magbigay ng kanilang at magpakita ng kanilang pakikiramay for former House Speaker Joe De Venecia. So, kanina narinig na natin, pinakauna nagsalita dyan ay si Speaker Bogie D. Pinaka-highlight niya dito yung type of leadership daw na meron si Manong Joe, kung tawagin nila, at sinasabi niya na yung pagiging visionary leader ni Manong Joe dito sa Kamara ay na-apply pa rin nila ngayon at nabanggit niya pa rin na meron nga daw sila nung time na speaker ito ay meron daw iba't ibang opinion. Pero at the very end naman ay talagang respect pa rin yung ipinapakita. Nakita rin natin dito si former President Gloria Macapagal-Arroyo at ngayon nga ay Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo na kung maalala natin, anong term niya ay doon naging House Speaker itong si Manong Joe. At sinabi niya naman dito yung pagiging entrepreneur daw, yun daw yung pinaka naging highlight for her doon nga sa naging tenure ni Manong Joe kung saan yung strategic dialogues, maging yung mga timing and discipline na meron sa isang negosyante, yun yung na-apply niya talaga bilang House Speaker din. At ilan pa yung narinig natin, nandito din sina former Senate President Manny Villar, sina Senator Lauren Legarda, around 21 na congressmen and leaders from hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa mga embassy ay nagpakita nga ng kanilang pakikiramay dito mismo sa Kamara. Oh, pero nung panahon din ni Presidente Arroyo, doon medyo nag-fall out of favor. Saglit lang si Manong Joe kasi dahil doon sa yung involvement sa NBNZTE nung kanyang anak na si Joey De Venecia. Pero before that, panahon ni Ramos, yun talaga, si Manong Joe. Wala kang ibang mababasa halos o mapapanood sa mga news reports kundi either Ramos or Jose De Venecia. Talagang yung presence talaga nila, noon at sabihin natin na wala kang halos maririnig na oposisyon. Kasi parang, kumbaga si Manong Joe ay nag-lead sa by consensus, pati yung mga people from differing political persuasions, kumbaga nahanapan niya ng paraan na makatrabaho. At wala kang makikita mga paksyon gaya ng sa House ang meron ngayon. Of course, nandiyan si Manay Gina ngayon, ang kanyang may bahay, De Venecia. At yung mga anak, si Christopher De Venecia ay naging rin. Tama ba, Amy? Former representative ng 4th District ng Pangasinan. So, ayun, actually, nakaka-curious din, kasi nung 2008, if I'm not mistaken, itong si Joe De Venecia, medyo parang narinig natin dito, may parang criticism pa na kwento na nag-draw pa nga ng criticism kasi allegedly parang sinasabi niya daw noong 2008 si GMA daw yung behind sa pag-oust nga sa kanya dito sa House of Representatives kasi cut short nga yung kanyang House Speakership. Pero so far wala naman tayong naririnig pa. Abangan siguro natin after talaga ng event if may masasabi siya doon. Pero yung pakikiramay naman ni GMA talagang nandun talaga at yun Siyempre, nga sinasabi niya na you don't say that during if you attribute na parang ganyan. Pero the fact na nagpakita sila sa politika naman sa Pilipinas, parang walang personalan naman yata Pero hindi ko makakalimutan dati, si JDV, in-interview ko sa bahay niya sa Makati. Sabi niya, "Oh, Christopher, he's an even better politician than I am." Sabi niya yan, Pero saan dadali ng mga labi ni Manong Joe pagkatapos ng necrological service? So after nito, I expected 2:30 pero medyo madami pa tayong expect. May prayers pa after. Pero yun nga, after nito, nasa Heritage Memorial Park na yan sa Taguig City. And sa Wednesday naman, doon na yung libing niya sa libingan ng mga bayani. So yan yung mga expected activities natin. Nakita din natin sa ibang reports na may mga nakaabang din talaga na supporters itong ni JDV para nga makiramay din sa pagpanaw niya. Oo. Alright. Maraming salamat sa ating mobile journal, Amy Atienza.